Kabanata 841. Ipinatong ni Maisie ang kanyang mga kamay sa mga balikat ni Barbara at sinabing, umakyat tayo sa itaas at mag-usap. Noon lang natauhan si Barbara at sumunod kina Maisie at Seyday sa elevator. Ang palamuti at mga bagay sa opisina sa ikalimang antas ay nanatiling pareho. Parang walang nangyari dati. Tumayo si Barbara sa harap ng opisina at naputol lang ang ulirat nang tawagin siya ni Maisie. Pumasok siya sa opisina at umupo sa sofa. Isinara ni Seyday ang pinto at naghintay sa labas kasama ang mga bodyguard. Kinuha ni Maisie ang tasa sa mesa at sinabing, nang nawala ka noong araw na iyon, hinanap kita sa club. Tinanggap ako ni Mr. Summer. Binigyan niya ako ng clue, at gusto niyang bigyan ko siya ng pabor. Mahigpit na kumapit ang mga kamay ni Barbara sa kanyang kandangan. Bakit hindi mo sinabi sa akin sa ospital? Pasensya na, Barbara. Nangako ako kay Mr. Summer na sasabihin ko na lang sa'yo after taking over Glitz, sagot ni Maisie habang nakayuko. Alam ni Mr. Summer na baka ayaw mo siyang makita. So, nanginginig ang mga balikat ni Barbara habang sinusubukan niyang pigilan ang kanyang emosyon. Sinusundan niya ang buhay ko bilang isang misteryosong estranghero. Sinabi niya sa akin ang lahat ng ginagawa ni Katrina, sinagot ang lahat ng aking mga kahilingan, ngunit tumanggi siyang makita ako at patuloy na gumagawa ng mga ganitong uri, nang walang kabuluhang kabayaran. Hindi inaasahan ni Maisie na ganoon kalakas ang magiging reaksyon ni Barbara kapag binanggit niya ang Mr. Summer, o mas kilala bilang Ian Summer. Tila sa kanya ay higit pa sila sa mga magkakilala. Pwede ba yon? Nang makitang umiiyak si Barbara, kumuha si Maisie ng tissue at lumapit sa kanya. Inabot niya ang tissue paper sa kanya at sinabing, kung gusto mong umiyak, umiyak ka. Tayong dalawa lang ang nandito. Hindi ka maririnig ng mga tao sa ibaba kahit gaano pa kalakas ang pag-iyak mo. Hindi na napigilan ni Barbara ang sarili at napaiyak ng malakas matapos marinig ang sinabi ni Maisie. Hindi napigilan ni Maisie. Pagkatapos ng lahat, ang pag-iyak ay isa sa mga pinakamahusay na remedyo kapag ang isa ay nalulumbay at nasa bingit ng pagkasira. Lalong gaman ang pakiramdam ni Barbara pagkatapos niyang umiyak. Ginitian niya si Maisie at ipinikit ang namamagang mata sa isang pinong linya. Mukha na ba akong pangit ngayon? Napangiti si Maisie. Hindi. Ang ganda mo pa rin kahit na umiiyak ka na. I'm sorry for making a fool of myself in front of you, sabi ni Barbara, na nag-alok ng nakakahiyang ngiti kay Maisie. Akala ko hindi na ako luluha sa harap ng sino man sa buhay ko. Sinabi ni Barbara kay Maisie na kinasusuklaman niya si Ian. Kung handang iligtas siya noon ni Ian, baka hindi na niya kailangang dumaan sa impyerno. Kinaiinisan niya si Ian hindi lahat dahil tumanggi itong iligtas siya, ngunit dahil siya ang lalaking pinakagusto niyang pakasalan noon. Tinitingala niya si Ian, at siya lang ang lalaking minahal niya. Gayunpaman, lubos siyang nadismaya nang pumikit siya sa lahat ng nangyari sa kanya noon. Ipinatong ni Barbara ang kanyang ulo sa balikat ni Maisie at sinabing may nanginginig na boses, halos mapahamak ako kay Eric. Kahit na pinatay ko siya sa huli, naging halimaw ako. Wala na akong gusto, pero bakit? Bakit siya? Marahang tinapik ni Maisie ang likod niya at tumingin sa dingding. Naisip mo na ba na hindi pagkakaunawaan ang hindi niya pagsadyap sa iyo? Natigilan si Barbara. Huminga ng malalim si Maisie, tinulungan siyang umupo ng tuwid, at sinabing, masyadong madilim ang pribadong silid noon. Hindi niya alam na ikaw iyon, not to mention na inestorbo siya ni Katrina at dinadala siya sa ibang lugar. Pinalampas niya ang pagkakataong iligtas ka dahil nagmamadali siyang hanapin ka. Nanginginig ang mga balikat ni Barbara. Bumalik sa, alaala niya ang taon nang humingi siya ng tulong sa pribadong silid matapos siyang hawakan ng mga tauhan ni Eric at buhusan ng alak ang kanyang bibig. Sumigaw pa nga siya sa kanyang puso, nagdadasal na sana kung may sumaklolo sa kanya, kahit sinong lalaki iyon, pakakasalan niya. Nang lumitaw si Ian sa pintuan, nanginginig ang kanyang puso, at nakita niya ang kanyang pag-asa. Gayunpaman, sinulyapan lang siya ni Ian at nagmamadaling umalis. Kabanata 842. Sa oras na iyon, pakiramdam niya ay gumuho ang kanyang mundo, at nahihirapan siyang huminga. Noong gabing iyon, walang sumagip sa kanya. Siya ay naging makasalanan at nahulog mula sa langit patungo sa impyerno. Napabuntong hininga si Maisie. Alam niyang may nangyari sa iyo, pero sa ikalawang araw pa lang niya nalaman na ikaw pala ang nasa private room ng gabing iyon. Kaya, hindi siya nang ahas na magpakita sa harap mo. Alam niya kung paano mo siya nakita, at alam niyang malamang galit ka sa kanya. Napaupo si Barbara sa sopa at nawala ng ulirat. Pakiramdam niya ay may butas sa kanyang puso.
Hindi niya kayang humarap sa iyo, kaya sa mga telepono ka lang niya makontak. Alam niyang gusto mong mag-higanti, kaya ginabayan ka niya laban kay Katrina. Binigyan ka niya ng tulong bilang isang estranghero, at iyon lang ang magagawa niya para sa iyo. Lumingon si Maisie para tignan siya. Nasa isang undercover mission siya noon. Matagal na niyang alam ang deal ni na Tony at Peter. Nilapitan kanya para imbestigahan si Tony sa pamamagitan ni Eric dahil tiyuhin niya si Tony. Sa totoo lang, alam niya kung ano ang nararamdaman mo para sa kanya, ngunit hindi niya kayang suklian ka dahil maaari siyang mamatay anumang oras dahil sa kanyang katayuan bilang isang undercover agent. Labis siyang nagsisi pagkatapos ng nangyari sa iyo. Hindi naman daw dahil ayaw niyang iligtas ang dalaga sa private room. Ito ay dahil siya ay isang undercover na ahente, at hindi siya dapat mabusted. Gayunpaman, sinabi rin niya na kung alam niya na ang babae ay ikaw, ginawa niya ang lahat para iligtas ka. Nang hindi mahanap ni Ian si Barbara, bumalik siya sa pribadong silid, ngunit wala ng tao doon. Nalaman lang niya ang tungkol sa balita ni Barbara kinabukasan. Nagsisi pa rin siya at kinaiinisan ang sarili. Pagkatapos noon, pinalitan ni Barbara ang kanyang pangalan at pumunta sa ibang bansa. Nagtago siya at itinatag ang Glitz Club. Malaki rin ang naitulong niya sa mga chase mula sa dilim. Siya rin ang tumulong sa ama ni Barbara nang salakayin nito ang bath center ni Peter. Kinuha niya si Katrina at pinilit siyang maglingkod sa iba gamit ang kanyang katawan para hiyain siya. Plano nito na mapalapit siya kay Peter, ngunit tumanggi si Katrina na sumunod sa kanyang plano. Sinubukan niyang pakawalan ang sarili mula kay Glitz sa pamamagitan ni Peter, at inilantad pa niya ang iyong kwento sa media. Kaya naman pinadanas niya kay Katrina ang pinagdaanan noon ni Barbara. Gayunpaman, mas malupit pa ito kaysa sa nangyari kay Barbara. Matapos ang aksidente ng kanyang tiyuhin, tumanggi si Ian na madamay siya sa usapin dahil ayaw niyang masaktan siya. Gayunpaman, nakuha pa rin siya ni Tony sa huli. Sa kabutihang palad, nagtanim siya ng isang undercover na ahente sa paligid ni Tony, at sa gayon ay nahanap ng pulisya ang kanilang lokasyon. Bukod dito, siya rin ang nakahuli sa anak ni Peter, nakadistract ng ibang tao, at bumili ng oras para kay Yael at sa mga pulis. Napasigaw muli si Barbara, nanghihina at puno ng panghihinayang. Dahil lamang sa isang maling paghatol, nabuhay siya sa dilim habang siya ay nabubuhay sa pagkakasala. Nakilala lang niya ito nang tinawag niya itong Ellie, sa halip na Miss Chase, sa text message. Dahil din sa binago niya ang paraan ng pakikipag-usap sa kanya na nagpukaw ng pinakamalalim na alaala sa kanyang puso, isang nakaraan na nakalimutan na niya. Sa Blue Bay Villa, pumuhos ang ulan sa bintana, nag-iwan ng mga daanan ng tubig sa window pane. Ang loob ng bahay ay napuno ng mainit na dilaw na liwanag mula sa lampara sa sahig. Nakapikit si Nolan na nakaupo sa kanyang upuan. Tila natutulog siya, ngunit nanatiling bukas ang dokumentong nasa kanyang mga kamay. May liwanag na kumikinang sa paligid ng kanyang gwapong mukha. Lumapit sa kanya si Maisie at marahang kinuha ang dokumento sa kanyang kamay. Isanara niya ito at tahimik na inilagay sa mesa. Nang kukunin na sana niya ang jacket sa upuan, iniunat ni Nolan ang kanyang mga braso at hinawakan siya sa kanyang mga bisig. Iminulat niya ang kanyang mga mata, at kitang-kita ni Maisie ang galit sa mga ito. Gayunpaman, pinigilan niya ang kanyang galit at sinabing, naging makulat ka, Zay. Bakit sobrang late ka nang bumalik, ha? Kabanata 843. Samandal si Maisie sa balikat niya at niyakap siya nito. I'm sorry, mahal. Ako ay nagkamali. Nagkamali ka. Ano bang nagawa mong mali? Walang ganang sagot ni Nolan, hinayaan siyang yakapin siya. Hindi ako dapat umuwi ng late, at hindi ko dapat pinaghintay na mag-isa ang asawa ko sa bahay, bulong ni Maisie sa kanyang tainga. Namilog ang mga mata niya, at nakakaakit siya. Gayunpaman, nanatiling kalmado at walang kibo si Nolan. Walang ekspresyon sa kanyang mukha, at tila hindi siya apektado. Nang hahalikan na sana siya ni Maisie ay napatigilid ang ulo niya. Kinurot niya ang kanyang pisngi gamit ang kanyang kamay at galit na sinabi, Z, hindi mo maaasahan na patatawarin kita pagkatapos mong ialay ang iyong sarili sa akin sa tuwing nagkakamali ka. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam ng pagkatalo si Maisie. Itinulak siya ni Nolan, tumayo, at naglakad palayo. Sinundan siya ni Maisie at nagtanong, saan ka pupunta? Pinuksan niya ang pinto at sumagot, pupunta ako sa study room. Sinipa ni Maisie ang tsinelas sa kanyang mga paa at tumakbo palapit sa kanya gamit ang kanyang mga paa. Tumayo siya sa harap niya, nakaharang sa daanan niya, at sinabing, no, hinag ako papayag. Sinundan niya kung saan man pumunta si Nolan.
Ibinaba niya ang ulo para tingnan ang babaeng nasa harapan niya at pinaikit ang mga mata. Hindi mo ba ako pinapayagang pumunta sa study room? Hindi. Hindi ka pwedeng pumunta sa study room, sagot ni Maisie na nakapout ang labi. Tumayo siya sa harap niya at nagtanong, bigyan mo ako ng dahilan. Alam ni Maisie na galit si Nolan sa pagkakataong ito. Nabawi na niya ang kanyang alaala, kaya hindi uubra sa kanya ang trick na palagi nitong ginagamit sa amnesiac na si Nolan. Marahan niyang hinayla ang manggas nito at sinabing, kasama ko si Barbara kanina. Kaya late na akong nakauwi. Kumunat ang noo niya. At, sinalubong ni Maisie ang kanyang matanong na tingin at agad na naintindihan ang nais nitong sabihin. Ako ang bumili sa Glitz. Napangiti si Nolan. So, hindi mo sasabihin sa akin kung hindi kita tinanong, Miss Vanderbilt. Napakagatlabi si Maisie, at hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Tinulak siya ni Nolan at desididong pumasok sa study room. Isinara niya ang pinto, dahilan para mawala ang huling sinag ng liwanag sa koridor. Pareho silang gising buong gabi. Sa restaurant, ikaw, isang may asawa at magandang babae, ang kumuha sa Glitz sa likod ni Mr. Goldman. Sa totoo lang, kung ako si Mr. Goldman, hindi rin kita gustong makausap. Pwede bang itigil mo na ang pagpapatawa sa akin, please? Sabi ni Maisie habang hinihimas ang gitna ng kanyang noo. May dalawang dark circle sa paligid ng kanyang mga mata. Kasalanan niya na hindi niya sinabi kay Nolan ang tungkol dito. Gayunpaman, binigay ni Ian ang Glitz sa kanya dahil ayaw niyang mahulog ito sa maling kamay. Pansamantalang hahawakan niya ang Glitz. Kung tutusin, gusto niyang ibigay ang Glitz kay Barbara. Kaya lang, hindi pa nakikibahagi sa negosyo si Barbara, at nag-aalala siyang baka samantalahin siya ng ibang tao. At saka, siya mismo ang nagtatag sa Glitz. Ito ay ang kanyang pride and joy. Dahil wala siyang mahanap na angkop na kandidato, binigay niya ito kay Maisie sa huli. Umigop si Luis ng sopas at sinabing, napakaraming mapanganib na tao sa club. Nag-aalala lang si Mr. Goldman sa'yo. Sandaling natigilan si Maisie bago sumagot, alam ko, pero hindi ako magaling magpaliwanag. Totoong hindi siya magaling magpaliwanag. Sa makatuwid, kahit na may mali sa pagkakaintindi sa kanya, hindi niya susubukan na ipaliwanag ang kanyang sarili. Kung hindi mo ipapaliwanag sa kanya, paano niya malalaman ang nasa isip mo? Muling natigilan si Maisie matapos niyang marinig ang sinabi ni Luis. Pagkatapos, nagpatuloy siya ng mahinahon. Although both of you trust each other, you keep wanting him to read your mind, and he indeed try his best to understand what is in your mind, pero ang problema, hindi mo siya maintindihan. Habang tumatagal, susuko na lang ang mga lalaki. Nagsalubong ang mga pilikmata ni Maisie. Parehong marami silang pinagdaanan ni Nolan, kaya naisip niyang magkatugma ang kanilang mga isipan. Kung tutusin, malalaman nila kung ano ang nasa isip ng isa't isa sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa isa't isa. Gayunpaman, ngayon lang niya napagtanto na hindi iyon ang totoong kaso. Si Nolan ang palaging nagsisikap na basahin ang kanyang isip at unawain siya. Malalaman niya kaagad kung ano ang iniisip nito sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa mga mata nito. Kaano niya ito kakilala para magawa niya ito? Kabanata 844. Nang makitang tumahimik si Maisie, naglagay si Luis ng isang piraso ng karne sa kanyang bibig at nakangiting sinabi, alam mo bang may isang bagay na kilala bilang ang pinakamagandang husband material na nangyayari sa lungsod kamakailan? Alam mo ba kung sino ang nagsimula? Naguguluhang tumingin sa kanya si Maisie. Tumawa si Luis at nagpatuloy. Si Mr. Goldman. Ang ilang mga babae ay humihiling pa nga sa kanilang mga kapareha na mahalin at purihin sila tulad ng paghanga ni Mr. Goldman sa kanyang asawa. Inilagay ni Maisie ang kanyang kamay sa kanyang noo at awkward na ngumiti, seryoso. Oo, hindi isang pagmamalabas na sabihin na si Mr. Goldman ang pinakakanais-nais na tao sa Baseburg. Ang lahat ng mga socialite sa Baseburg ay umaasa na siya ay makakakuha ng diborsyo sa lalong madaling panahon. Bilang pinsan mo at nobyo ng matalik mong kaibigan, ipapaalala ko sa iyo na dapat mong bantayan ito. Umupo ng tuwid si Maisie at sumagot, ano? Sino sa tingin nila ang karapat-dapat sa asawa ko? Walang paraan na papayag siyang mangyari ang ganoong bagay. Kung talagang nakipaghiwalay siya kay Nolan, hindi ba Ian magbibigay ng pagkakataon sa mga babaeng Ian? Hindi. Hinding-hindi niya hahayaang mangyari Ian. Hindi niya binibitawan si Nolan noon, kaya tiyak na hindi niya ito bibitawan ngayon. Kinuha niya ang bag niya at padabog na lumabas ng restaurant. Tumingin si Luis sa likod niya at tumawa.
Hindi niya alam ang tungkol sa isang lalaki, ngunit tiyak na hindi siya mangangibabawing isang babae. Nilabas niya ang phone niya at tinawagan si Riley. Iniisip niya kung nag-almusal ba siya o hindi at kung ano ang gusto niyang kainin kung hindi pa. Good daughter, I'm on a diet. Louise, you're so thin that you're basically flat-chested, and you still want to go on diet. Good daughter, get lost. Umaway siya sa waiter at umorder ng pagkain para kay Riley. Sa Black Gold. Nang matapos ang pakikipagpulong ni Nolan sa kanyang kliyente, lumabas siya ng meeting room kasama si Quincy at ang grupo ng mga executive. Nakatayo siya habang naglalakad sa gitna ng karamihan. Ang kanyang malalim na asul na suit ay nakapulupot sa kanyang katawan na kasing kasya ng isang guwantes. Malalim ang kanyang tingin, at pareho siyang guwapo at matikas sa ilalim ng shower ng puting liwanag. Nang makita siya ng isang grupo ng mga babaeng staff na dumaan sa kanila, tuwang-tuwa nilang kinuha ang kanilang mga telepono at napabulalas, Nakakahiya na may asawa na si Mr. Goldman. Kahit na gusto ko ang kwento sa pagitan ni na Mr. Goldman at Helios, gusto ko kung paano spoil din ni Mr. Goldman ang kanyang asawa. After seeing Mr. Goldman, I just want to get a divorce. Hindi ko na kayang tingnan ang asawa ko sa bahay. Gising, tirik pa rin ang araw. Dapat siguro tumigil ka na sa panaginip ngayon. Si Quincy ay naglalakad sa tabi ni Nolan habang silang dalawa ay patungo sa administrative department. Tiningnan niya si Nolan, na tila hindi karaniwang tahimik ngayon, at nagtanong, Mr. Goldman, hindi ka ba nakatulog ng maayos kagabi? Tinaas ni Nolan ang kanyang kamay upang luwagan ang kanyang kurbata at malungkot na sinabi. Hindi naman sa hindi ako nakatulog ng maayos, hindi ako makatulog kagabi. Sumagot si Quincy, alam ko na, tumigil siya sandali bago nagpatuloy. Galit ka lang kay Miss Vanderbilt dahil hindi niya sinabi sa iyo, tama. Ngunit ito ay isang maliit na bagay. I think it's fine as long as she explains it to you. Walang sinabi si Nolan. Hindi niya kailangan ng paliwanag. Gusto lang niyang pagnilayan niya ang sarili niyang pagkakamali. Ayos lang sa kanya ang pagpunta nito sa Glitz ng mag-isa, ngunit paanong hindi nito sinabi sa kanya ang tungkol sa pagkuha sa Glitz? Patay na ba siya? Itatago na ba niya siya sa dilim magpakailanman? Kung hindi siya nagtanong, sa tingin niya ay walang pakialam ang babaeng ito tungkol sa kanya, at tinatrato lang siya nito na parang invisible. Pagpasok pa lang nila sa opisina ay nakita nilang nakatayo sa harap ng desk si Maisie, naghihintay sa kanila. Nakasuot siya ng mahabang purplish red dress na nagpatingkad sa kanyang magandang katawan. May isang perlas na hair clip sa tuktok ng kanyang tainga, na siyang nagpamukha sa kanya na mas kaakit-akit at matamis. Alam ni Quincy na mag-uusap sila, kaya lumabas siya ng opisina at isanara ang pinto. Lumingon si Maisie at tumingin kay Nolan. Namilog ang mga mata niya na parang iiyak, at tumama ito sa malambot na bahagi ng puso ni Nolan. Nakatayo lang siya roon at nakakaawang tumingin kay Nolan. Isang patak ng luha ang nakalawit sa gilid ng kanyang mga mata habang sinasabi niya, hindi mo na ba ako kakausapin? Kabanata 845. Huminga ng malalim si Nolan, bumilis ang tibok ng kanyang puso sa kanyang dibdib. Hinubad niya ang kanyang kurbata at inihadya sa desk. Habang sinusubukan niyang pigilan ang sarili, sinabi ni Maisie, alam kong mali ako. Alam kong hindi kita dapat etigaw sa dilim. Hindi mo pa rin ba ako kakausapin? Puno ng hikbi ang boses niya habang sunod-sunod na luha ang pamatak at tumulo sa kanyang mga pisngi. Uminto si Nolan sa kanyang harapan, at hindi niya mabasa ang ekspresyon nito. Gusto kong umasa ka sa akin, huwag mo akong baliwalain. Hindi kita benebaliwala. Malungkot na tumingin sa kanya si Maisie. Talaga, tanong niya. Ipinatong niya ang mga kamay sa desk at lumapit sa kanya. Ikaw mismo ang nagdedesisyon ng mga bagay nang hindi sinasabi sa akin. Ako pa ba ang asawa mo? Inunat ni Maisie ang mga braso at ipinulupot sa kanya. Hindi siya tinulak ni Nolan at hinayaan siyang yakapin siya. With her voice filled with sobs, she said, I'm sorry. Ayoko lang umasa sa'yo para lutisin ang lahat. Oo, kinuha ko ang club, ngunit bibigay ko ito kapag nakakita ako ng angkop na kandidato. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, tinaas ni Nolan ang kanyang baba at hinalikan ang kanyang labi. Maya-maya, binitawan siya nito at hinaplos ang pisngi nito gamit ang kamay. Pinunasan niya ang mga luha sa kanyang mukha at sinabing, alam mo lang kung paano gamitin ang iyong mga luha para mapatawad kita. Nagpout si Maisie at hindi umimik. Alam mo ba na parang may tumutusok sa puso ko ng kutsilyo sa tuwing nakikita kitang umiiyak?
Muli niya itong hinalikan sa pagitan ng kanyang mga kilay, at puno ng ngiti ang mga mata nito. Kung umiyak ka ng ganito kagabi, siguro hindi na ako nagstay sa study room. Tumigil sa pag-iyak si Maisie at pinandilatan siya sa pamamagitan ng kanyang malabo na mga mata. Niloloko mo ba ako? Tumawa si Nolan at sumagot, ako ba ang humiling sa iyo na umiyak? Pamulong si Maisie, syempre, ikaw. Niyakap ni Nolan ang kanyang baywang, binuhat siya, at nilagay sa mesa. Sa tuwing nakikita kitang umiiyak, dinudurog ang puso ko. Anong klaseng lason ang pinakain mo sa akin? Kahit galit ako sa'yo, hindi lang kita mapag-alitan. Hindi man lang kita matalo, at sa huli kailangan kitang aliwin. Nilinggan niya ang kanyang mukha sa gilid at sinabing, well, maaari mo na lang akong ewan. Marahang hinalikan ni Nolan ang gilid ng labi niya at tumawa. Kung hindi kita papansinin, paano kung tumakas ka sa bahay? Pagkatapos ay kailangan kong dalhin ang mga bata upang hanapin ang kanilang ina. Iyon ang huling bagay na gusto kong gawin. Nakiliti si Maisie sa kanyang komento. May mga uhog sa kanyang ilong, at may lumabas na bula nung siya ay tumawa. Hindi na napigilan ni Nolan ang sarili at naluso siya sa kakatawa. Nakaramdam ng hiya si Maisie. Pinunasan niya ang kanyang ilang at itinaas ang kanyang binti sa pagtatangkang sipin siya, tumigil ka sa pagtawa. Walang kahirap-hirap siyang umiwas sa kanyang sipa. Nakatagilid ang ulo ni Maisie at hindi siya pinansin. Mahigpit siyang hinawakan ni Nolan at ipinatong ang baba sa tuktok ng kanyang ulo. May ngiti sa kanyang mga mata habang sinasabing, lalong gumaganda ka, Zay. Ang ganda mo peren kahit umiiyak ka. Walang sinabi si Maisie. Hinalikan ni Nolan ang tuktok ng kanyang ulo at nagpatuloy. Sa totoo lang, nagalit ako sa iyo dahil sa pagtanggi mong umasa sa akin. Alam kong ayaw mo akong Esther Bowen, pero gusto kong istorbohin mo ako. Natigilan si Maisie. Ibinaba niya ang kanyang ulo at nagtanong, pero hindi ka ba maiinis kung abalahin kita ng sobra? Hindi, sagot niya, paus ang boses. Tumingin sa kanya si Maisie at sinabing, hindi naman sa ayaw kong umasa sa iyo. Nag-aalala lang ako na baka magsawa ka sa akin kapag umasa ako sa iyo ng sobra. Laging sinasabi ng mga tao na, ang pag-aasawa ay ang libingan ng pag-ibig. 3 taon pa lang tayong kasal, at mahaba pa ang lalakbayin namin. Kung sa tingin mo nakakainis ako, then, ikinulong ni Nolan ang kanyang mga kamay sa kanyang pisngi, pinilit siyang tingnan siya sa mga mata. Ang isang asawang lalaki na hindi kayang lutisin ang mga problema ng kanyang asawa ay hindi dapat umasa na ang kanyang asawa ay umaasa sa kanyang sarili. Paano kung ang kasal ay libingan ng pag-ibig? Hindi ba pwedeng magmahalan tayo sa libingan? Tiyakap niya ito ng mahigpit at sinabing, mananatili ako sa tabi mo magpakailanman, maging 10, 20, o kahit 30 taon. Iisa lang ang magiging asawa ko sa buhay ko, at ang pangalan niya ay Maisie Vanderbilt. Kabanata 846. Iniunat ni Maisie ang kanyang mga braso, ipinulupot sa leeg ni Nolan, at biglang tumawa ng malakas. Nolan, sinabi ko sa iyo ang isang sekreto ko nang mawala ang iyong alaala. Tinitigan siya nito. At ano yan? Basang-basa ang mga pilikmata niya sa luha, at hinalikan niya ito. Mahal na mahal kita, Nolan Goldman. Nalaman niyang mahal niya ito ng higit pa sa naisip niya 3 taon na ang nakararaan, noong ibigay niya ang kanyang buhay upang harangin ang bala para sa kanya. Nagulat si Nolan. Pumikit siya at hinawakan ang likod ng ulo niya gamit ang kamay para mas paigtingin ang halik. Naglakad pabalik si Riley mula sa silid-aralan patungo sa opisina, at karamihan sa mga estudyante na nakilala niya sa daan ay tinawag siyang Miss Lucas, sa halip na Miss Hill, nang sumasalubong sila sa kanya. Alam na ng buong academy na fiancé ako ni Luis ngayon. Nagmamadali siyang bumalik sa opisina at nakitang maraming pagkain ang dinala sa kanyang mesa mula sa Mike Halen Starred Restaurants. Ilang mga propesor ang tumingin sa kanya na naiinggit. Miss Hill, napakaganda ng pakikitungo ni Mr. Lucas sa iyo. Oo, araw-araw kang may lunch kung hindi almusal. Napaka-considerate niyang tao. Huminga ng malalim si Riley, kinuha ang lahat ng pagkain sa kanyang mesa, at lumabas ng opisina. Nagkatinginan ang mga propesor na iyon nang may pagkadismaya, pagkatapos ay pinigilan ang kanilang mga idolo na ekspresyon pagkatapos niyang umalis. Hindi ba siya natanggap dito dahil lang sa fiancé siya ni Mr. Lucas? So what's with that arrogant attitude? Anong magagawa mo dyan? Hayaan mong tamaan kita ng katotohanan. Hindi ka kasing swerte niya pagdating sa pagpili kung aling pamilya kaisisilang, na humahantong sa kanyang pagpapakasal sa mga Lucas.
Ikakasal na siya sa isang mayamang pamilya, kaya bakit hindi manatili sa bahay at alagaan ang kanyang asawa at mga magiging anak? Bakit kailangan niyang lumabas dito para makipagkompetensya sa atin para sa trabaho? Nandito lang yata siya para magpakitang gilas. Dinala ni Riley ang pagkain sa opisina ni Luis, at walang ibang tao sa kwarto maliban sa kanya. Inilapag niya ang lahat ng pagkain sa kanyang mesa. Luis Lucas, huwag mo na akong dalhan ng almusal o tanghalian sa susunod. Sumandal si Luis sa upuan at nagbuklat ng libro. Tinaas niya ang mga talukap ng mata nang marinig iyon at sumulyap sa kanya. May nagmumura sa'yo sa likod mo. Alam mo rin yon. Alam talaga ni Riley na hindi siya gusto ng mga kasamahan niya sa opisina. Dahil alam mo iyon, itigil mo na ang pagdadala sa akin ng lahat ng ito. Ayokong isipin ng iba na napunta ako dito dahil sa relasyon ko sa'yo. Isinara ni Luis ang libro. Tapos pumunta ka dito dahil dyan. Inis na inis si Riley. Siyempre hindi. Pagkatapos ay inilagay ni Luis ang libro sa mesa. Ayan yon. Nabulunan siya ng ilang segundo at pinadyak ang mga paa. Kung ganoon ay kunin mo na lang dahil ayaw ko ng pagchichismisan pa ako ng iba, kaya bakit hindi mo magawa? Tumayo si Luis, at binawi niya ang kanyang leeg pabalik sa takot. Anong ginagawa mo? Itinaas niya ang kanyang kamay, kinurot ang kanyang baba, at sinabi ang bawat salita, bakit mo pinapahalagahan ang opinyon ng ibang tao? Wala akong pakialam sa mga iyon, ngunit ang paraan ng pagtitig nila ay nakakaramdam ako ng hindi komportable, sagot niya sa isang mahigpit na boses. Riley Hill, may kakayahan ka. Pinag-uusapan ka lang ng iba dahil naiinggit sila sa iyo. Nilagay niya ang labi niya sa pisngi niya at mamulong sa tenga niya, o sinasabi mo ba sa akin na ikaw talaga ang Riley Hill na iniisip ng iba na ikaw? Nagulat si Riley at natigilan sa pwesto ng ilang segundo. May sense ang sinabi niya. Sa kanya kinurot ang pisngi niya. Ang maliit na cute na tanga. Inihagis ni Riley ang kamay niya at napatayo ng nakatipto dahil sa kawalan niya sa height department. Sino ang tinatawag mong tanga? Gumisi siya. Kung sino ang sumagot ay ang tanga. Nabulunan siya sa sarili niyang mga salita. Ikaw, paano naman ako? Nagtaas ng kilay si Luis na may interes. Hindi ba totoo? Fiancé kita, and that's a fact. Kahit ano yon ibigay ko ay sa atin lang yon. Ang selos na nararamdaman ng iba ay problema nila, at wala sa mga iyon ang iyong negosyo. Kung ang lahat ng ginagawa mo kapag ang iba ay nagkomento sa iyo sa likod mo ay palaging umuurong, kung gayon maaari kang magbitiw ngayon at bumalik sa pagiging binibini ng Hills. Napatigil si Riley sa pagsasalita. Hindi niya mapabulaanan ang anumang sinabi nito. At pinili ng kanyang sikmura na kunin siya sa mismong sandaling iyon sa pamamagitan ng pagpapakawala ng ungol dahil sa gutom, at ibinaba niya ang kanyang ulo sa kahihiyan. Itinapat ni Luis ang baba niya sa isang kamay at umupo sa gilid habang pinagmamasdan si Riley na itinutulak lahat ng pagkain sa bibig niya. Kabanata 847. Nilamon ni Riley ang lahat ng pagkain at nag-iwan ng maraming mumo at sarsa sa paligid ng kanyang bibig, ganap na hindi pinapansin ang kanyang imahe. Patuloy na gumagalaw ang kanyang bibig habang nagpapakawala ng malalakas na ingay ng pagnguya na para bang isa siyang maliit na hamster. Bahagyang umiling si Luis. Inubos niya ang lahat ng pagkain at inumin at pagkatapos ay dumighay siya. Sa wakas ako ay muling nabuhay. Kumuha si Luis ng tissue at pinunasan ang mantsa ng mantika sa gilid ng labi niya para sa kanya. Sok, hindi ka ba marunong kumain ng matanda? May mantsa ka sa buong bibig mo. Halatang naiinis siya, pero sumalungat sa sinabi niya ang ginawa niya. Inagaw ni Riley ang tissue sa kamay niya. Naiinis ka ba sa table manners ko? Ngunit wala kang magagawa. Kung hindi mo gusto, pwede mong balikan si Miss Mayweather, iyong matikas na ex-girlfriend mo. Nagtaas ng kilay si Luis. Palagi mo siyang binabanggit, nagseselos ka ba sa kanya? Tumayo si Riley at ngumiti. Ayoko nang nagseselos sa iba. Naglakad siya papunta sa pinto. Nagtaas ng boses si Luis at pinigilan siya. Tumalikod si Riley at may itatanong sana nang tumayo siya. Tumakbo papunta sa kanya, iniunat ang mahahabang braso, at niyakap siya. Napilitan siyang iangat ang kanyang ulo, at ang kanyang mga pupil ay nagsikip habang ang mukha nito ay napakalapit na ito ay malabo. Pagkatapos, ang tanging naramdaman niya ay isang mainit na sensasyon sa kanyang mga labi. Lalong naging totoo ang lahat habang unti-unting bumabalik sa kanyang katinoan. Nanginginig ang mga pilikmata ni Riley, at itinulak niya ang dibdib nito habang halos maubusan na siya ng hininga. Pinitawan siya ni Luis, nakita niya ang namumula niyang pisngi, at ngumiti. Nag-react siya at idiniin ang likod ng kamay niya sa labi niya. Paano iyon?
Sumagot siya, isang halik. Nagulat si Riley, at blanko pa rin ang kanyang isip. Paano mo nagawa ito? Bakit niya ako hahalikan? Tinitigan ni Luis ang kanyang kaluluwa. Matagal ko nang gustong gawin ito. Nagulat si Riley. Sa Seoul, napakunot ang noo ni Maisie nang makita ang balita ng pagkakaaresto kay Tony. Mukhang nakipagtulungan nga si Maisie sa mga pulis at tinulungan sila sa pag-aresto kay Tony. Isang babaeng empleyado ang kumatok sa pinto sa sandaling ito, at itinaas ni Maisie ang kanyang ulo. Pasok ka. Pumasok ang clerk. Miss Vanderbilt, may nangyari, at nag-apply si Mr. Kennedy ng leave. Hiniling niya sa akin na iulat ito sa iyo. Okay, sinabi ba niya sa iyo ang dahilan? Tanong ni Maisie. Umiling ang clerk. Hindi, sinagot niya ang isang tawag sa telepono at pagkatapos ay nagmamadaling lumabas. Hiniling lang niya sa akin na ipaalam sa iyo ang tungkol doon. Tumango si Maisie. Pagkalabas ng babaeng empleyado, sumandal si Maisie sa kanyang upuan. Nakahanap pa ako ng angkop na tao na hahalili sa glitz. At kung basta-basta kong ililipat ito sa ibang tao, maaaring masira ang negosyo o maaga ito dahil sa ilang pagkakasangkot sa mga krimen. Paano ko ipapaliwanag iyon kay Mr. Summer kung ganoon nga? May natitira na lamang na isang pagpipilian, at iyon ay ang pumunta sa aking asawang makapangyarihan sa lahat para sa tulong. Nilabas ni Maisie ang kanyang cellphone at nagtap sa WhatsApp chatbox na ibinahagi niya kay Nolan. Abi, tila nasa kanyang telepono si Nolan nang dumating ang mensahe at sumagot sa loob ng ilang segundo. Yes, may isinulat si Maisie, nagtanggal ng mga bahagi nito, nagsulat ng iba, nagtanggal muli ng ilan, at nagpadala ng serye ng mahahabang mensahe sa dulo. Ang buod ng lahat ng mga mensahe ay tanungin siya kung may kilala siyang angkop na maaaring pumalit sa club. Pagkatapos ay nahiga siya sa mesa at nag-aalalang naghihintay. Hindi nagtagal, nakatanggap siya ng tugon mula kay Nolan. Helios, napatulala si Maisie. Pinaplano niyang kunin si Helios na angkinan ng isang club. Okay lang ba yon? Nahirapan sandali si Maisie, at pinadalhan siya ni Nolan ng screenshot ng kachat niya si Helios na kausap niya kanina pagkaraan ng ilang sandali. Helios, anong klaseng club yan? Nolan, it's illegal establishment, gusto mo ba o hindi? Helios, bakit mo itinatapon sa akin ang lahat, kasama ang lahat ng uri ng basura? Mukha ba akong nasisiraan ng bait? Nolan, ito ang Glitz Club. Pati ang tatay mo ay pumupunta doon, ibig sabihin ba ay basura rin ang tatay mo? Helios, pag-iisipan ko, natigilan si Maisie. Pagkalipas ng 2 araw, walang nakakaalam kung ano ang ginawa ni Nolan, ngunit nagawa niyang makumbinsi si Helios na kunin ang Glitz Club. Gayunpaman, hindi nais ni Helios na malaman ng iba ang kanyang pagkakakilanlan, kaya pinili niyang manatiling hindi nagpapakilala at kinuha ang club bilang Mr. Hell. Inayos ni Maisie si Seiday na maging isa sa mga shareholders ng club. Gulat na napatingin si Seiday sa kanya. Ma'am, hindi ako ganoon kagaling pagdating sa pagpapatakbo ng negosyo. Kabanata 848. Magiging maayos ang lahat kasama mo si Helios doon. Wala kang kailangang gawin bilang isa sa mga shareholder. Kapag may lumabas na isyu na hindi niya kayang lutisin, gaya ng mga customer na gumagawa ng eksena, iyon ang pagdating mo at lutisin ito gayunpaman sa tingin mo ay naaangkop. Saglit na nag-isip si Seiday, ang alam ko lang ay mambugbog ng mga tao. Hinimas ni Maisie ang kanyang mga templo. Maaari mong bugbugin ang isang tao kapag sila ang unang nagsimula. Kung hindi, malalagay ka sa gulo. Tumango si Seiday. Ikinaway ni Maisie ang kanyang kamay. Ngunit huwag hayaang makapasok ang sinumang magugulong bisita sa lugar, at tumingin siya kay Seiday ng seryoso. Kailangan mong magkaroon ng mas maraming kaibigan. Huwag palaging mag-isa. Wala ka na sa Metropolis, kaya may karapatan kang makihalubilo sa iba. Natigilan si Seiday. Mariing nakatikom ang kanyang mga labi, at hindi siya nagsalita. Lumapit si Maisie sa kanya at tinapik ang balikat niya. Strix asked you to stay away from that dark life for your own good. Bata ka pa, at hindi mo dapat ibigay ang iyong buhay para sa organisasyon. Ibinaba ni Seiday ang kanyang tingin, unti-unting niluwagan ang kanyang nakakuyom na mga kamao, at pinigilan ang kanyang normal na ugali. Okay, I'll try my best para hindi magdulot ng gulo. Iniwan ni Maisie ang Glitz, at isang pamilyar na Rolls Royce ang nakaparada hindi kalayuan sa gusali. Pinuksan niya ang pinto at sumakay sa kotse, nakita niya si Nolan na may hawak pa ring laptop sa kamay, tinitingnan ang ilang data tungkol sa stock market. Ibinaba ni Quincy ang rearview mirror at tumingin sa kanya. Mrs. Goldman,
Maaari ka nang maging kalmado ngayon, hindi ba? Naka-cross arms si Maisie. Oo, tama ka. Lumapit siya kay Nolan. At iyon ay salamat sa aking asawa. Umiwas ng tingin si Nolan sa screen, isinara ang takip ng laptop, at tumingin sa kanya. Kung gayon, alam mo ba kung gaano kapaki-pakinabang ang iyong asawa ngayon? Napakurap si Maisie habang nakapatong ang baba sa balikat niya. Alam ko, magiliw na hinaplos ni Nolan ang kanyang buhok. Napabuntong hininga si Quincy. Hindi niya kayang masaksihan ang ganoong lovely-dovey scene sa kanyang edad. Pumalik si Maisie sa Hannigan Manor, at nagbago ang ekspresyon ni Nathaniel nang makita siya nito. Wala ka talagang kahihiyan para bumalik dito. Nag-aalala si Mrs. Hannigan na turuan ng kanyang asawa ng leksyon ng kanilang anak, kaya humakbang siya para pigilan ito. Nate, buntis si Z ngayon, kaya huwag mo siyang patulan. Buntis, natigilan si Nathaniel saglit at pagkatapos ay umungal na may galit na galit habang nakaturo sa kanyang anak gamit ang nanginginig na kamay. Naiisip mo lang na bumalik sa bahay pagkatapos mong makuha ang pinapagbinhi ng isang random na lalaki dyan. Ang mga Hannigan ay hindi kayang ilagay ang kanilang reputasyon sa linya sa pamamagitan ng pagbabalik sa iyo. Umalis ka dito. Napangisi si Maisie nang may sasabihin sana si Mrs. Hannigan. Tatay, ano bang pinagsasasabi mo? Ang sanggol na ito ay hindi anak ng isang random na lalaki. Ito ay pag-aari ng pangalawang tagapagmana ng Butchers. Anong sinabi mo? Nagulat si Nathaniel. Hinaplos ni Maisie ang patag na tiyan. Sinabi ko na ang anak na nasa sinapupunan ko ay pagmamayari ng pangalawang tagapagmana ng mga Boucher, kaya plano mo bang pumunta sa kanya upang ayusin ang account? Natahimik si Nathaniel, marahil ay dahil sa narinig niyang pag-aari ang sanggol ng pangalawang tagapagmana ng mga Boucher. Kaya naman, hindi na siya nagsalita pa. Ay nalalayan siya ni Mrs. Hannigan. Dahil buntis ka sa anak ng mga Boucher, kailangan mong kunin sila para bigyan ka ng paliwanag. Inay, huwag kang mag-alala. Pananagutin ko ang ama ng bata sa kanyang mga ginawa. Nag-smirk siya ng may pagmamalaki. Talagang papasok ako sa Butchers nang wala sa oras. Si Tanner, na nasa itaas ngayon, ay nagkataon na tinanggal ang kanyang earphone at narinig ang usapan. Kumunat ang noo niya, kinuha niya ang cellphone niya, at nagpadala ng text message kay Helios. Alam ni Tanner ang tungkol dito, pagkatapos ay nalaman ni Helios, kaya sandali na lang at alam na ito ng mga miyembro ng Butchers. Nang tanungin ni Elder Master Boucher si Eugene tungkol dito, halatang nabigla siya. Ano? Umigop ng tsaa si Richard, mukhang hindi nasisiyahan. Tingnan mo ang iyong kahanga-hangang anak. Nabuntis niya ang isang babae bago ito pinakasalan, hindi pa banggitin na ang babae ay anak ng mga Hannigan. Kabanata 849. Mariing ibinaba ni Richard ang kanyang tasa at same time na sinabi, hinihingian kami ng paliwanag ni Nathaniel Hannigan. Kung ito ay totoo, at ang batang ipinagbubuntis ni Maisie Hannigan ay tunay na kabilang sa mga Butchers, maaari lamang natin siyang ipakasal kay Francisco. Narinig ni Francisco ang sinabi ng kanyang lolo sa kanyang ama na gusto niyang pakasalan niya si Maisie mula sa itaas at agad siyang bumaba para tumutol. Gusto mong pakasalan ko si Maisie Hannigan. Bakit ako dapat? Hindi ko siya pakakasalan. Galit na tinuro siya ni Richard. Hindi ba dahil sa gulo na ginawa mo iyan? Ang babaeng iyon ay buntis na ngayon sa iyong sanggol. Nagulat si Francisco. Anong baby? Ikaw? How dare you play dumb in front of me? Francisco Boucher, ano ang natutunan mo sa lahat ng mga taon ng iwan kita sa training camp? Ang isa sa inyo ay ang ama, habang ang isa ay ang anak. Kayong dalawa ay talagang itinapon sa parehong amag. Pareho kayong may bagay para sa pagtulog sa mga random na babae, hindi ba? At hindi mo rin alam kung paano takpan ang iyong ases kapag ginagawa mo ito. Ngayong buntis na ang babae sa iyong anak, tinatanggihan mo na ang pananagutan para sa iyong mga aksyon. Gusto mo bang gawing katatawanan ng lahat sa Baseburg ang Butchers? Labis na galit si Richard, at si Eugene, na nakatayo sa tabi niya, ay hindi makapagsalita ng kahit isang salita nang siya ay nasangkot sa komento ng kanyang ama. Kumunat ang noo ni Francisco. Paano naging posible na mabuntis siya? Hindi ko man lang. Itatanong ko sa iyo ito minsan. Natulog ka na ba kasama siya? Tanong ni Richard at hinampis ang desk. Nayanig ang buong mesa. Kinabahan si Francisco. Ako, Lolo, nawalan ako ng malay noong isang gabi. Pero isinusumpa ko na tiyak na hindi ako natulog sa kanya. Sigurado ako dyan. Dahil kahit lasing ako at may ginawang kabastusan, imposibleng wala akong maalala, di ba? Tiyak na may mali sa alak na nainom ko noong gabing iyon.
Wala man lang ako masyado, at nawala na ako ng malay. Walang kinalaman sa akin ang pagbubuntis ni Maisie, sigurado iyon. Namutla ang mukha ni Richard. Tama na. Kung hindi siya buntis sa iyong anak, maglalakas loob ba silang lumapit at panagutin ka? Lolo, talagang. Francisco, si Maisie is an innocent girl, anyway. Siya ay tinanggihan ng iyong pinsan noon, at siya ay buntis sa iyong anak ngayon. Kahit na ano ang pagpapakasal mo sa kanya ay napagdesisyonan na. Ginamit ni Richard ang tungkod para makatayo, at pinaalis siya ni Eugene. Nanlamig si Francisco sa pwesto. Naikuyom niya ang kanyang mga kamay sa kanyang mga kamao nang maramdaman niya ang pagkawala ng lakas. Nalaman na ng lahat ng nasa The Single Ladies of Baseburg group chat ang tungkol sa pagbubuntis ni Maisie sa loob ng ilang araw. Sa kanilang pagtataka, sinabi ng ilan sa kanila na ang batang ipinagbubuntis niya ay kay Francisco Boucher, ang pangalawang tagapagmana ng mga Boucher. Nakita ni Maisie ang balita nang hindi sinasadya nang siya ay nagbabasa ng mga mensahe at medyo nabigla. Kylie, kailan pa nagkasama sina Maisie at Francisco? Jenny Winner, napakalaki niyon. Barbara hehe. Si Barbara ay nagpadala lamang ng isang maikling, hehe, at tinapos ang kanyang mensahe sa isang rolled eyes emoji. Iyon lang. Maaaring hindi isipin ng iba na may problema, ngunit nakikita ni Maisie ang implicit message na nakatago sa likod ng hehe ni Barbara sa isang sulyap. Sa katunayan, parehong alam ni Maisie at Barbara na may ninong si Maisie na nagngangalang Tony Grant. Si Tony ay hindi kasal at walang anak, ngunit siya ang nag-aalaga kay Maisie. Hindi pa banggitin ang suite ng hotel na inilaan niya para sa kanya sa loob ng kalahating taon. Hindi man lang siya naghinala nang siya ay dinala nito sa pulisya. Kaya, ang sabihing walang nangyayari sa kanilang dalawa ay talagang hindi ka panipaniwala. Kung bakit niya sasabihing buntis siya sa anak ni Francisco, tanging ang mga taong sangkot sa bagay na ito ang makakaalam. Tumayo si Kennedy sa labas ng opisina at kumatok sa pinto, at hinangat ni Maisie ang kanyang ulo. Uncle Kennedy, bumalik ka na. Naglakad siya papasok ng opisina. Oo, pasensya na, nagpahinga ako ng ilang araw, dahilan para maantala ang ilang trabaho. Ayos lang, pero may problema ka ba? Hindi maiwasang magtanong ni Maisie sa kanya. Tumigil siya saglit at ngumiti. Hindi naman big deal. Kabanata 850. Nang makitang tila ayaw pag-usapan ito ni Kennedy, hindi na ito pinilit ni Maisie bagkus ay iniabot sa kanya ang isang proposal na nakapatong sa kanyang mesa. Dating nagsama sina Zyla Mayweather at Nathan Hayes bilang on-screen couple para sa isang advertising endorsement. Medyo maganda ang epekto nito, kaya pinag-isipan ko ito. Makaka-hire kami ng masikat na on-screen couple para mag-shoot ng mga commercial para sa couple jewelry series ng Soul. Kinuha ni Kennedy ang proposal mula sa kanya at binasa ito. Isang sikat na on-screen couple. Napangiti si Maisie. Ang pagpapares ng celebrity ay isang commercial marketing method din. Kung kukuha tayo ng isang on-screen na mag-asawa na kasalukuyang nag-aapoy sa internet upang tumulong sa pag-endorso ng serye ng alahas ng mag-asawang Soul, hindi lamang nito matutugunan ang kagustuhan ng kanilang mga tagahanga ngunit mapapalakas din ang marketing ng Soul sa pamamagitan ng mga fold. Ito ay isang magandang ideya. Tumanggaw si Kennedy, pagkatapos ay nag-isip ng kung ano at sinabing, ngunit walang gaanong on-screen na mag-asawa sa internet kamakailan. Hindi ba't nagkaroon tayo kamakailan lamang? Kamakailan. Bahagyang nagulat si Kennedy. Nakaramdam ng konting hiya si Maisie out of the blue. Siyempre, ang Helios Nolan, on-screen couple na nangyari sa pagitan ni Helios at Nolan. Matagal na niya itong iniisip. Nawala nang masabi si Kennedy. Pinaplanong niyang kunin ang sarili niyang asawa at si Helios Boucher. Fan ba talaga siya ng pairing na ito? Sa Royal Crown Entertainment Company. Ang endorsement ng couple jewelry series ng Soul. Tiningnan ni Helios ang proposal at script, iniangat ang ulo, at tinitigan si Nina. Medyo nakonsensya si Nina at ngumiti ng alanganin. Si Mrs. Goldman ang tumawag at nag-imbite sa iyo ng personal. Hindi siya naglakas loob na sabihin na si Mrs. Goldman ay nag-iisip tungkol sa kanyang on-screen na pares kay Mr. Goldman sa mahabang panahon. Kumunat ang noo ni Helios. Kamakailan ay binawasan niya ang maraming aktibidad at kaganapan, kabilang ang ilang mga pag-endorso ng produkto. Ang tanging proyekto na kanyang iningatan ay isang malakihang makasaysayang drama tungkol sa isang pagsasabwatan laban sa trono. Siya pa nga ang nagkusal na kunin ang papel ng general, na hindi pa niya nasubukan noon, at tinanggihan ang lahat ng makabagong script at tungkulin.
Iniharap niya ito dahil nasa 30s na siya. Mas gugustuhin niyang huwag ng gampanan ang nangungunang papel sa anumang usong modernong drama, at ginagawa rin niya ito para bigyan ng pagkakataon ng ilan sa mga batang aktor sa mga dramang iyon. Maingat na tiningnan siya ni Nina. Talagang umaasa si Mrs. Goldman na papayag ka sa kanyang panukala. O talaga, kinusot-kusot ni Helios ang kanyang mga mata at casual na nagtanong, kailangan ng isang couple jewelry series ng on-screen couple para sa commercial shooting nito, kaya sino ang taong nakita niyang ipapares sa akin? Nilabas ni Nina ang dulo ng dila, dinilaan ang labi, ibinaba ang tingin, at kinagat ang bala bago bumitaw ng dalawang salita, Mr. Goldman. Sabi ko na nga ba? Si Helios ay tila naglalabas ng isang mapagmataas na ekspresyon na para bang siya ay isang propeta at ngumisi. Isang hanggal na ideya. Agad na tanong ni Nina, so ibig sabihin, oo galing sa'yo. Isinara ni Helios ang script at nagpakawala ng pagpayag na ekspresyon. Hindi ako tatanggi sa proyektong ito kung si Nolan ay may lakas ng loob na gawin din ito. Sandaling nag-isip si Nina, Merbouche at Mr. Goldman. Sayang naman kung hindi magsasama-sama ang palaaway at mapagmahal na mag-asawang ito para sa proyektong ito. Hindi nakakagulat na si Mrs. Goldman ay magiging tagahanga ng pagpapares na ito. Kahit ako gusto kong makasama ngayon sa fandom nila. Sa Blue Bay Villa, pagpasok pa lang ni Nolan sa pinto ay naamoy niya ang halimuyak na umaalingaw-ngaw palabas ng kusina. Si Maisie ay nakapink na apron at dinadala ang mga pinggan sa mesa na may malawak na ngiti sa kanyang mukha. Abi, kakain na. Pinaikit ni Nolan ang kanyang mga mata at naglakad patungo sa hapagkainan. Ano bang nangyayari sa iyo ngayong gabi? Bakit ang bigla ang sigla? Hinubad ni Maisie ang kanyang apron at isinabit sa dingding. Hindi ba ako marunong magluto para sa asawa ko? Tumawa siya ng malakas. Siyempre hindi. Umikot si Maisie sa likuran niya, tinapik ang balikat niya, at pinaupo siya. Kukuha ako ng isang plato ng spaghetti. Tumaas ang kilay ni Nolan ngunit hindi umimik. Palaipat-lipat ang mga mata niya sa paglipat-lipat niya sa kusina, at parang may iniisip siya. Inilapag ni Maisie ang pagkain sa harap niya, hinayla ang upuan, umupo sa tabi niya, at pumikit. Habi, anong gusto mong kainin? Kukunin ko ito para sa iyo. Napatingin si Nolan sa kanya. Kakainin ko ang anumang ilagay mo sa aking plato. Inilagay ni Maisie ang pagkain sa plato para sa kanya at inihatid pa ito sa kanyang bibig. Papakainin kita.